nabutan tong larong ko bago to sa akin eh. Oo, yan. Oo, diba? Game. Nag-reset lang, nag-reset. Nanalo kami ni Mami Chiki. Natalo namin yung palaban. Ay! Ginamit yung Paggaling! pinakpalo. Friday na nga, guys! Stage 2. O, teka, bumati muna tayo na. Good morning, mga kapatid! Okay. Enjoy kami dito. Talaga naman na dapat mag-enjoy dahil pa-weekend na po mga kapatid. October 20, Mayad Pagsareb para sa mga kapatid nating Mangyan. At yes, it's Biyernes! Panibagong rason para mag-enjoy pa natin ang ating araw. At kung yan lang din naman ang ating pag-uusapan, marami sa atin siguradong na-enjoy din ang paglalaro sa mga arcade. Kayo ba na bang ma-experience ninyo? Sa arcade? Masaya. Actually, hindi ko nabutan to eh. Hoy! Pac-Man. Sakit mo naman magsalita dito. Parang dead joke na inabutan namin eh. Oo, Parang gusto ko yung yung maraming tickets. Ay, yung lumalabas na. Tama. Pero of course, itong mga arcade games na ito, nabutan natin lahat to, Gretch, sa mga tulad nating mga dating atleta. Nakaka-excite kasi lumalabas yung competitive side natin sa mga ganitong laro. Bago pa man mauso yung mga laro sa mga PlayStation, ito yung nabutan natin Yan. PlayStation. At kahit sa mga cellphone, ito ang isa sa mga paboritong pampalipas oras ng mga bagets noon. Ang nabutan natin sa cellphone, yung Snake. Space Impact. Yan. Tanda ko pa nga nun, halos bawat kanto may mga ganitong palaruan. Tapos, para makaisang laro ka, piso-piso ang labanan. Tapos may makukuha ka rin ticket, di ba? O, yan. So, huwag ka lang mag-game over o matatawag ng nanay mo. Dire-diretso lang sa mga larong ito. Ganun ba yun? Game Boy. Yun. Game Boy. Ano namin yun? Kami Chiki. Huwag mo nang kontrahin. Pero sa totoo lang, yung Game & Watch, alam mo yung Game & Watch, yung ganyang kalimit. Yan. Ay, dadalhin mo na sa bulsa mo yung arcade. Ayun, dun kami. Nako, ito fun fact para sa ating mga manonood. Ang totoo po niyan dekada 70 o 1970s pa nung nauso itong mga arcade games na ito. Bukod sa mga kanto-kanto na palaruan, maraming arcade centers noon na talaga dinadayo ng mga bata. At para kwentuhan pa tayo tungkol sa mga OG gaming machines na ito, makakasama natin si Sander Alcala ng Man Cave PH. Good morning, Sander. Yes, ma'am. Magandang ano pangalan ni Man Cave. Man Cave Sander, Cave. magbabalik ba ito ng arcade games? Ito ba yung mga bagong machine na nakikita namin? O dati pa may ganitong... Dati pa, ma'am, na meron siyang ganyan before. So, ngayon binalik lang namin dito sa Philippines para kahit pa paano mga batang 90s ma-enjoy. Yes. Pero may mga upgrades ba kayong ginawa? No. Kung ano siya nung 80s, 90s, same lang siya. May resurgence ba ng mga taong interesado na maglaro nito? Mostly batang 90s. Kami yun. Batang 90s. Kami nga talaga yun. Pero yung sa mga Gen Z, kamusta ang interest nila? So, for mga 20s pababa, negative. Pero kapag mga 30s, yes. Alam mo, hintayin mo lang. Kasi lahat naman, di ba, nag-full circle. Tsaka feeling ko, there's also this aesthetic vibe na pwedeng ilagay sa Kaya bahay, nga, di ba? kaganda O kaya eh. sa mga condo. Yes. Feeling ko pwede din siyang selling point yung pagka-aesthetic. Actually, ang target market talaga namin is yung mga pambahay lang siya. Pero may mga clients rin kami na ang ginagawa is dinalagay sa mga pang-business nila. Yes. Sa mga shop, no? Yes. So bakit nga ba ito yung naisipan mong negosyo? Siguro, I'm sure ikaw batang arcade ka rin. Batang growing up. arcades ako, yes. Batang 90s eh. So, actually, apat kami magbabarkada dito. Nag-start to nung pandemic. So, bored kami sa bahay. So, nag-iisip kami ng mga kung ano pa pwedeng gawin. And then, yung friend ko naisip niya, sige, maglaro tayo ng ganito, arcades. Then, hanggang sa bumalik yung gaming niya. Yes, hanggang sa dahan-dahan na namin siyang binibenta isa-isa. Ito ba, Sander, ang mga kinahiligan mo talaga nung bata ka? Hinahanap ko yung nasaan na yung pinball machine. Pinball! Pinball! Yan ang talagang OG. Sold out, ma'am. Sold out. Yung sinasabi mo, maganda sa bahay, di ba? Kung may man cave ka, Mikey, di ba gusto mo may pinball machine? Hinahanap ko yung like ko yung nalaro, yung baril-barilan. Ayun. Sold out rin, ma'am. Time crisis. Time crisis naman. Pero saan mo sinasource, Sander, yung mga ganitong machine? Sa US po. US. Yes. Magkano ba to, Sander? Ma'am, ito nasa 54,000 siya. Kaya ni Jess. Ito, Di rin pala biro. Magkano ito? Kaya tayo nagtatrabaho eh. 54,000. Yes, depende ito, ma'am. Siguro mga 45. Ito maganda, Pac-Man. Yes. Ito. Pero kasi Pac-Man mga yan. kilalang laro to eh. Pac-Man, Star Wars, Simpsons. Kaya po classic lahat ng mga nandito. Pero meron din pang bata. Yes, ito yung product namin, yung Paw Patrol. So, mostly ito talaga, parang bago mag-arcade yung mga kids, dito muna.
Yan sila. Magkano naman ito? Ito is 31,000. 31. No? At saka may Tekken, meron mga ganun. Yung Tekken meron din po. Yun. So, ganito din siya. Street Fighter, yung Street mga uso Fighter, dati, Marvel di ba? vs. Capcom. Lumalabas si Edad. Meron pa silang pushball. Yes, Yan. diba? Oh, Yan yung classic football. yan. Classic. Yan. So, ito yung MD Sport naman namin na classic na 3-in-1. Bola. Kagandahan po dito, yan, na-try nyo po. Ayan, yan. Yan. Sige nga, sige nga. Yan. Yun o. Ay, hindi. Ano Sige, ko, sige sa pala yan. puti Sige. ako, ayun. So, Saan ako Parang ito sumushoot? dapat ang Parang ginagamit Saan yung Parang mali. Parang dito kalaban. Kanya-kanya Kabila. ano? Yan, yan. Ganito naman, magkano yan? Pang-alam na sa 35,000. 35. Balik kasi Yes, this, yes, this ma'am kasi is 3-in-1. So, kagandahan dito, meron siyang billiard, Yun yung saka bolo. slide hockey. Pwede rin pala maglaro ng billiards dito. Yes. Ay, yung ice ha, yung hockey din na air. Yes. Oo, Slide. ay, iba ganon. pa po yun, ma'am. Sa ano na yun, 4-in-1 po namin. Ako, yan Just- Tapos may air hockey. di ba? Yes. Meron din air hockey. Galing ha? Actually, Sander, nakakatuwa, no? Kasi siguro, kaming batang 90s na papagod din lang, kakatingin ng screen eh. Totoo. Minsan kailangan naman. pa rin yung mundo mo eh. Meron ba kayo nung hook yung kumuha ng mga stop toy? Wala. Lahat na nang Yung nasa claw, yung arcade claw. eh. Oo, wala. Baka yun sa Alimadaya natin yun. Hindi ako nanalo dun eh. Bukod dun sa mga games na nakita natin ngayon, ano pa yung iba pa mga laro na binibenta ninyo, uso sa inyo? Ito arcades lang. Tapos, Lahat na nakikita mo sa arcade meron. lahat meron Parang po. hirap nito. Baka Pero may masabi pwede naman i-follow yung page namin. Ano na? Pwede naman po i-follow yung page namin. Ito pwede itong i-rent at saka for... Yes. Pwede ba rent? Meron din po kami may for rent. Yes. din. It's Ito for kahit sale. parties, ito, di ba? Sander, Yes. kahit brown out. Kahit brown out. Oo. Pwede mo gawing negosyo ito, sumingil ka, no? Oo, yan. Ay! Ay! Ano ko, atleta kaya si Mami. Lumabas ang lumabas ang Ay, naku, pagka-complete. saya. Galing. Ayun, alam na ba nila kung paano ka makontakt, Sander? Pwede nyo kami i-follow sa Facebook page namin na Ay, asan Yes, yung... go. Ayun, sa Man Man Cave. Cave PH sa Facebook. May Man IG din. Man Cave. Philippines. Gusto ko lang sabihin, Sander, ang ganda ng gawa nung ano sa'yo ah. Ay, ibang Sander pala. Iba. Hindi, ako yun. Ikaw ba? Ang ganda ng gawa eh. Naratoke lang, hindi mo halata. Ay. Pero ayan, Man Cave PH isang para sa mga kapatid natin na gustong balikan yung mga karanasan nila noong 90s with the arcade game. So, true to life, real life. Ano ko, syempre pinapakita lang namin sa inyo, no? Lalo na sa mga magulang, kung anong pwede nyong irigalo sa mga anak ninyo. Oo nga! Totoo din, totoo din. Diba? Napaka-idea to. Kasi mahal-mahal siya ng konti. Pwede itong ano? Investment siya, Pwede kumbaga. itong gift sa 30th birthday ng mga anak. Ayan, 30th birthday. Oh, Diyos ko, nakita yung photo ko. Sabi ng mga nanay, anak, sige, lumas-lumas Oo, ako. ayan. Hindi, pero tama, masaya talaga at nakakasenti. Yes! Yes. Nostalgic. Diba? Nostalgic talaga. Thank Sabi you. nga nila, paikot-ikot lang ang buhay, di ba? Diba ng progreso, babalik ka Babalik rin sa din. noon. Maraming salamat, Sander, ng Man Cave PH. Thank you, Sander. Itogal natin ang game on mode, mga kapatid. Tara lang, salubuhin po natin ang ating araw ng may ngiti at pag-asa. Ako po si Gestion mo. Okay, last day of the work week na mga kapatid. Magbaon na ng dagdag na inspirasyon at motivation. Just keep the good vibes going. Ako po si Jess De Los Santos. At sa mga inaantok-antok pa dyan, galaw-galaw tayo guys, mag-exercise at mag-almusal na para puno ng energy for the whole day. Ako naman si Mikey Reyes. At syempre, mauna sa ating mga balita sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako po si Chiki Roa Puno. Kaya naman masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning, kapatid! Okay. Salamat. Pero alam nyo, marami na tayo. Napasay natin yung mga kapatid natin this morning, lalo na tayo. Pero marami pa tayong hinanda, di ba, Mikey? Tumitilaok sa sarap Ay, naman naman. ang hit na chicken feet dim sum style na negosyong binisita ni Jess. Na Oo. ba? Ang yummy dish na yan, ibibida natin sa Kitang-Kita. Kumakain ba kayo ng chicken feet? Ano pa, Adidas? Adidas yan. Adidas. Tumalabas na ng edad Uy, na. dala ka ba? At iba pa rin siyempre kapag lagi tayong nakangiti. Pero paano nga ba mapapanatili ang ating healthy and beautiful smiles, ang ating pearly whites? Yan at ang estado ng dental healthcare nating mga Pinoy, pag-uusapan natin mamaya sa Sabi ni Doc. Abangan! At para naman sa mga night shifters dyan, tatalakayin natin ang inyong mga karapatan tulad ng benepisyong night differential. Ipaliliwanag naman yan ni Attorney Buko sa Legal Ba To?
sa atin naman, Loding sikat ako kaabang-abang ha, makikipagpiritan sa atin ngayong Friday morning ang tinaguriang human saxophone ng bansa. Kenley Serwalas, live in the house mamaya. Patayin na yan, kanina. Talaga? Oo. Sobrang galing. At sa mga maksyong balita naman sa Frontline sa umaga. Kasunod ng pagsisimula ng kampanya para sa barangay at SK elections, mga nagkalat na campaign poster kung saan-saan pinagbabakla sa Quezon City. Sa sports naman, Asia's top pole vaulter EJ Obiena inilabas ang resulta ng doping at lie detector tests. At sa showbiz, live version ng hit song ni Taylor Swift na Cruel Summer mula sa The Eras Tour inilabas na. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Narito na ang mga umaksyong balita ngayong araw. Ihatid namin mula mismo sa Frontline sa umaga. Campaign posters na oversize at mga nakapaskil sa maling lugar, pinagbabaklas ng mga otoridad. Mga kandidato sa barangay at SK elections may kanya-kanyang pakulo sa kampanya, pero may warning ang COMELEC dyan. Lasing na pulis na nagwala at nanutok ng baril sa Las Piñas, arestado. Probinsya ng Davao de Oro niyanig ng magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Kawatan sa Poland, arestado. Sospek, nagpanggap pang manikin para makapagnakaw. Asian Games gold medalist Justin Brownlee, hihintayin na lang daw ang desisyon ng International Testing Agency sa kinahaharap niyang doping issue. Interesadong mag-invest sa Pilipinas ang ilang business leaders na nakaharap ng Pangulo sa isang pulong sa Saudi Arabia. Muli ring ibinida ng Pangulo sa nasabing pulong ang Maharlika Investment Fund. Live mula sa Saudi Arabia, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, good morning. Ano pa ang mga natalakay sa pulong ng Pangulo sa business leaders? Good morning, Jess, Gretchen. Sinelyuhan ang tinatayang nasa $120 million na halaga ng mga kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia sa ginawang roundtable meeting ni Pangulong Bongbong Marcos kasama ang ilang mga Saudi business leaders. Pagdating pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos dito, nakipagpulong na kaagad siya sa mga negosyante sa Kingdom of Saudi Arabia. Magiging malaking bahagi kasi ng investments mula sa mga negosyante ay ang paglikha ng nasa 15,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sinamantala ng Pangulo ang pagkakataong ito para ipagmalaki ang mga Pilipino dito sa KSA. Pinakamarami kasi ang overseas Filipino workers dito na nasa halos 1 milyon. Ibinida rin ni PBBM na nasa pinakamabilis na growth rate ang ating ekonomiya mula noong 1976 kung saan umabot pa nga sa 7.6% noong nakaraang taon. May nagpahayag naman ng interes na mag-invest ng long-term sa Pilipinas gaya na lamang ng kumpanyang Saudi Aramco. At gaya ng kanyang sinabi bago umalis ng Pilipinas, ibinida rin ng Pangulo ang Maharlika Investment Fund. Narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos pati ng ilang prospective investors sa ginawang roundtable meeting. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. We look forward to benefiting not just from Saudi investments, but also from the Kingdom's extensive experience in managing such funds. We are actively in discussion with a number of partners in the Philippines for long-term supply arrangements. And if we're lucky, inshallah, we will have one day an Aramco gas station or Aramco lubricants being sold directly to consumers in the Philippines. Jess, Gretchen, ngayong araw magsisimula ang gagawing kauna-unahang ASEAN GCC na magsisimula alas 9 ng umaga
dito sa Saudi Arabia at alas 2 naman ng hapon yan dyan sa Pilipinas. Iba't ibang major geopolitical issues sa ekonomiya, seguridad, maging usapin sa langis at concerns ng mga overseas workers ang ilan sa mga inaasang pag-uusapan ng iba't ibang mga bansa na kabilang o bahagi nga ng dalawang rehiyon. Kasama rin sa inaabangan ay ang pakikipagkita ni PBBM sa Filipino community dito sa Saudi Arabia bago siya tumulak pabalik dyan sa Pilipinas. Jess at Gretchen. Imon, sa kabila ng gera na nangyayari sa Israel at Hamas, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Alam natin na Saudi ang isa sa mga big players sa Middle East. Meron bang tatalakayin tungkol doon? At kamusta yung peace situation sa Saudi Arabia? In terms of security and peace, maayos, normal at talagang mahigpit ang ginagawang pagbabantay at seguridad dito sa Saudi Arabia. The fact na nandito nga kasi ang iba't ibang mga state leaders mula sa mga bansang kabilang dito nga sa ASEAN at saka sa GCC. At isa sa mga posibleng talakayin din sa gagawing ASEAN-GCC Summit ay ito nga usapin sa nangyayaring gulo o giyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gretchen. Alright, Mon, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan at babalitaan natin ano pa mangyayari tungkol sa Pangulo. Eksklusibong nakapanayam ng News 5 ang pamilya ng ika-4 na Pilipinong nasawi sa gitna ng giyera ng Israel at Hamas. Panawagan nila maiuwi ang labi ng OFW sa lalong madaling panahon. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. 4 na ang kumpirmadong Pinoy na namatay sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Nakilala ang biktima na si Grace Cabrera, 44 years old at tubong Iloilo, na natukoy lang dahil sa fingerprint test. Eksklusibong nakausap ng News 5 ang ina at kapatid ni Grace. Labis ang dalamhati nila sa biglaang pagkawala ni Grace na breadwinner din ng kanilang pamilya. I-announce na lang ho para madali. Kasi nandito pa kami sa probinsya papunta pa kami doon. Ano po? Gusto ko na pwede ba gusto ko yung madali na pauwiin. Mabait siya, tapos matulungin. Ang lahat ng, kumbaga hindi niya iniisip yung sarili niya, iniisip niya yung mga kapatid niya, yung mapaaral. Alam mo, yung pamangkin niya ng mga anak ko, gusto niya paaralin sa nursing. Kung may uwi na ang labi, gusto ng pamilya Cabrera na ipadiretso sa Pampanga ang labi ni Grace kung saan nakatira ang kanyang mister na si Domingo. Hindi na humarap sa kamera si Domingo pero ibinahagi niya sa amin ang kopya ng huli nilang pag-uusap ng misis. Takot daw ito at nangangamba sa kanilang buhay. Nasa bomb shelter siya noon kasama ang alaga niyang Israeli. Wala pa namang abiso ang DFA kung paano maiuwi ang labi ni Grace pero binigyan na nila ng tulong pinansyal ang kanyang pamilya. Sa ngayon, ika-14 na araw na mula nang pumutok ang bakbakan ng Israel at Hamas. Tuloy pa rin ang pambobomba ng Israel sa Gaza. Sa kuhang ito, kita ang pagpulasa ng mga tao dahil sa biglaang pagsabog. Nasunog at gumuho naman ang ilang gusali sa refugee camp na ito nang targetin din ng airstrike ng Israel. Nagkukumahog tuloy ang mga rescuers sa pagresponde sa mga nadaganan at nasugatan, kung saan ang iba, puro pa mga bata. Sa ngayon, halos 5,000 Israeli at Palestinian na ang namatay dahil sa bakbakan. Lagpas 12,000 naman ang sugatan. Sa pagbisita naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa mga sundalo malapit sa border ng Gaza, iginiit niyang magwawagi sila sa giyera anuman ang mangyari. Full force na raw sila para sa inaasahang ground assault para kubkubin ang Gaza. Tinutugis na rin nila si Mohammad Def na itinuturong mastermind sa biglaang pag-atake ng Hamas nitong October 7. Hinahanap na rin ang leader ng militanteng grupo na si Yahya Sinwar. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kanya-kanya na napakulo ang mga kumakandidato sa pagsisimula ng campaign period sa barangay at SK elections. Sa Baguio, may nag-be Spider-Man pa. Habang sa Cavite naman, may nag-flex pa ng mga mamahaling sasakyan. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Hindi lang pangkarera, pangkampanya pa. Agaw eksena ka mga sports car na ito sa Cavite sa unang araw ng campaign period para sa barangay at SK elections. Ang mga ito lang naman ang ginamit sa pangangampanya ng isang kumakandidatong kapitan. Sa bumper ng mga sports car idinikit ang mga campaign tarpaulin. Sabi ng COMELEC, wala namang iligal kung pagmamayari talaga ng kandidato ang mga naturang sports car. Pero
Kung yung mga pinarikan niya, mahal kasi sa buhay niya, hindi naman namin mapipigilan kung gusto niya, ipangalagaan lahat siya. Kung yan na-rentahan niya, nilis niya yan, dahil ngayon siya nag-list, kinakailangan ma-report siya sa kanyang source kung magkano ang kanyang list siya. Kasi otherwise, pinakita niya yun, therefore, sisingilin namin siya doon kung paano niya nagkaroon ka ng mga ganyan. Sa Baguio City naman, tumatakbong kagawad si Spider-Man. Yan ang paandar niya habang namimigay na flyers at naga-house to house sa mga botante. Inulan naman ang unang araw ng kampanya sa Barangay Bagong Silangan sa Quezon City. Kabilang ito sa mga inilagay ng COMELEC sa orange category dahil sa matinding tunggalian sa politika. Ang supporter na ito, nagbitbit pa ng malaking speaker habang naghiikot. Umalingaw-ngaw din ang iba't ibang campaign jingle ng mga kandidato. Sa Caloocan, makikita ang ilang poster na ginawang banderita sa gitna ng kalsada. Ayon sa COMELEC, bawal yan. Amin pong tatanggalin yung mga nasa public places na kinakabit po ninyo. At the same time, kakasuhan po namin kayo sa maling mga pagkakabit ng mga posters na yan. Alinsunod sa rules ng COMELEC, 2 by 3 feet lang ang sukat ng poster na pwedeng ilagay sa designated areas gaya ng mga plaza, palengke at barangay centers. Hindi pwedeng magdikit ng posters sa mga puno o halaman sa pampublikong lugar. Hindi ko kailangan ng karangyaan sa kampanya. Tama po kayo, strategy lang. Strategy. Hindi po ito pinag-uusapan kung gaano kalaki ang tarpulin mo o campaign materials. Ang pinag-uusapan dito, ikaw ba ay tapat na maglilingkod sa mga kababayan mo sa barangay? Magtatagal ang campaign period hanggang October 28, 2 araw bago ang mismong botohan sa October 30. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Lalo pa raw paiigtingin ng mga otoridad ang Oplan Baklas para sa barangay at sangguniang kabataan elections. Sa Quezon City, maagang nag-ikot ang mga kawani ng COMELEC at City Hall para tanggalin ang posters na oversized at nakapaskil sa mga maling pwesto. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, anong latest dyan? Just mga violations na nakita sa araw ng barangay sa bataan elections. Magkasama ang mga SQC Traffic and Transport Management Department. Okay, muli pinaiigtingan ng COMELEC yung kanilang Oplan Baklas para dito nga sa barangay at SK election. Subukan nating balikan mamaya si Ian Suyu para sa karagdagang detalye. Samantala, arestado ang isang pulis na nag-amok at nanutok ng baril sa Las Piñas. Lasing ang pulis nang mangyari ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa pool sa CCTV ang pulis na ito habang nagwawala at may hawak pang baril. Sa isang eskinita sa Barangay Almanza 2 sa Las Piñas, kinilalang pulis sa si Lieutenant Colonel Branard Castañeda. Oh my God! Holy diba? Sa mga kilos ni Castañeda, hindi makakailang nakainom siya. Bang! Sinubukan pa siyang awatin ng isang babae. Hindi na nakunan sa CCTV ang mga sumunod na tagpo, pero nanutok pa pala ng baril si Castañeda sa isang kapitbahay. Nagreklamo sa presinto ang tinutukan niya ng baril na si Jomeses Leyte. Kwento niya, nag-aayos lang siya ng bisikleta nang bigla siyang lapitan ni Castañeda. Ito sabi sa akin na manahimik na daw ako. At saka bitawan ko yung baril niya. At saka binunot niya ulit yung baril niya. Para itutok naman sa akin. Lasing siya, tapos bigla niya na lang ako po tinutukan. Eh siyempre, lasing din siya, lasing din ako. Buti na lang daw at naagaw niya ang baril mula kay Castañeda. Ayon sa mga pulis, kumpirmadong lasing si Castañeda. Uminom daw ang suspect bilang selebrasyon ng kanyang kasal kinabukasan. Naka-schedule yung kasal niya. At yan, yung isang nakikita namin dahilan, baka maaga siya nag-celebrate for tomorrow's scheduled wedding. Agad namang naaresto si Castañeda. Na-recover sa kanyang baril na ginamit niya sa panunutok. Sinubukan siyang makapanayam ng aming team habang nasa kulungan, pero hindi siya sumagot. Tinutukan niyo po
Yung isa pong gardener, sir. Totoo po bang pinutukan nito ng baril na 2 beses, sir? Baka may gusto lang kayong sabihin, sir. Ayaw niyo na po magsalita, sir. Nirelieve na sa pwesto si Castañeda at nakakulong ngayon sa PNP Las Piñas headquarters. Maharap siya sa kasong administratibo at kriminal, partikular ang illegal discharge of firearms in relation to 10591, Omnibus Election Code at grave threat. Bawal ang pagdadala ngayon ng baril dahil sa umiiral na gun ban para sa barangay at SK elections. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Niyanig ng magnitude 5.9 na lindol ang Davao de Oro kaninang madaling araw. Naitala ang epicenter ng lindol 35 kilometers silangan ng New Bataan. Nangyari yan mag-aalas 3 kaninang madaling araw. Naramdaman din ang intensity 5 sa ilang bayan sa Davao Oriental at Davao de Oro. Sa lakas ng lindol, napalabas sa mga empleyado ng isang call center. Ganyan din ang sitwasyon sa Provincial Hospital sa bayan ng Monte Vista. Pinalabas sa mga pasyente dahil sa pagyanig. Sa lakas ng lindol, naglaglagan ng mga plato mula sa cabinet ng isang netizen. Nahulog din ang mga paninda mula sa isang grocery sa bayan ng Maragusan. Mahigit 20 aftershocks na ang naitatala ng PVOX. Patuloy na inaalam ang kabuuang pinsala na iniwan ng lindol. We're expecting yung mga damages, kino-confirm lang namin or bine-verify sa local government units kung ito ba yung mga damages na to ay nangyari nung March 2023 pa or na-enhance lang nitong earthquake na to. Patay ang 2 lalaki matapos gilitan sa Imus, Cavite. Ang isa sa mga biktima, namukhaan daw ang sospek bago siya namatay. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Nagkalat ang dugo sa loob ng bahay na ito sa Barangay Alapan 1A sa Imus, Cavite. Galing yan sa sugat na natamo ng 2 lalaki matapos gilitan sa leeg nitong Lunes. Ang mga biktima, kinilalang sina Ryan Roldan at Rolando Riaso Jr. Base sa kuha ng CCTV, isang lalaking sakay ng motorsiklo ang makikitang huminto di kalayuan sa bahay ni Roldan bandang alas 12 ng madaling araw. Ang mga biktima naman nakatambay habang naglalaro ng mobile game. Kumuha ng tiyempo ang lalaking nasa motorsiklo at saka pinuntahan si Roldan. Hindi na nahagip ng CCTV ang nangyaring krimen. Parehas may tama sa leeg yung ating biktima. Wala na pong pagkakataon na makalaban yung mga biktima. Bigla na lang po paglapit ng suspect. Ginawa na lang po niya yung kanyang paggilit doon sa leeg. Matapos gilitan ng leeg ang mga biktima, dali-daling umalis ang suspect. Wala raw ibang nakakita sa nangyari dahil sinakto ng suspect na walang ibang kasama ang 2 biktima. Bago po nangyari, may mga kasamahan pa po itong si Ryan at si Orlando doon sa area na yon. Pero parang inantay pa po muna niya na mag-alisan yung saka laang po niya ginawa. Kapwa nakatakbo palayo pa ang mga biktima pero binawian din ng buhay kinalaunan. Pagtingin ko, nakaganon siya. Di, bumabaho ko. Sabi ko, ano nangyari? Di na ako makapagsalita. Nung tinanggal na yung nilapitan ko, sisigaw na yung misis ko. Puro dugo na pala ho. May tama ho sa leeg. Tingin ng pamilya ni Riaso, nadamay lang ang anak nila. May nakaalitan daw kasi yung Roldan ilang araw bago ang insidente. Namukhaan pa ni Riaso ang suspect sa mga kuha ng CCTV bago ito bawian ng buhay. Sign language lang ho. Ano ho? Yung parang senyas niya, ras ganon, 4 na araw bago, ganon daw, inom doon sa tao na pangalawang kapitbahay. May mensahe ang pamilya Riaso sa suspect. Ikaw na gumawa, hindi naman habang panahon hindi ka matsyempohan. Pero okay lang, kahit hindi ka sumuko. Diyos na lang bahala sa'yo. Kung di man sa Diyos, batas ng tao ang ano sa'yo. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa pagkakakilanlan ng suspect pati ang motibo sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang lalaki matapos tambangan ng riding in tandem sa Cebu City. Ang biktima dating nalulong at nakulong dahil sa droga. Nasa Frontline na balitang yan si John Aroa.
Naliligo sa sariling dugo ang lalaking ito nang datnan ng mga pulis sa Barangay Labangon, Cebu City. Dead on the spot ang biktima na kinilalang si Nino Dacuba. Tama ng bala sa ulo ang agad na ikinamatay ng biktima. Nagulat naman ang mga tao sa lugar, kabilang ang ina ng biktima. Ninyo, parang patay na. Ganun ang sabi niya gapon. Tumakbo na ako doon. Tapos, ayun, nakalapag na siya sa kalsada. Kwento ng ina, magde-deliver lang daw sana ng bigas si Nino. Inutusan pa yun ng magkuha ng bigas dyan sa aming kapitbahay na tindahan dyan. Nagdala yan isang sako. Dinala niya doon. Tapos nung tumayo na, lagay na niyang tumayo siya sa harap ng tindahan, dyan siya gitira. Mabilis namang tumakas ang mga suspect na riding in tandem. Aminado ang ina ng biktima na gumagamit ng iligal na droga ang anak. Labas-masok din ito sa kulungan. Paminsan-minsan ding nasasangkot ang biktima sa gulo. Pero blanco pa ang pamilya sa motibo sa pagpatay. Hindi ka naman kami nagkulang sa iyo na pangaralan ka. Ikaw lang naman ang gusto niyan. Ayaw maniwala, ayaw makinig. May bisyo kasi, gumagamit ng shabu. Ayon naman sa Cebu Police, sunod-sunod ngayon ang pamamaslang sa mga drug suspect sa lungsod. Dahil dito, nagpakalat na sila ng mas maraming pulis sa mga pampublikong lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. Muli naman tayong dumako sa Quezon City para kumustahin ang offline baklas ng COMELEC laban sa mga illegal na campaign posters. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balita niyan si Ian Suyu. Ian, ano na ang balita dyan? Jess, Gretchen, ikalawang araw pa lamang pero sunod-sunod na ang mga violation ng mga nangangampanya para sa barangay at sangguniang kabataan elections dito sa Quezon City. Umaga pa lang nagsama-sama na mga tauhan ng Quezon City COMELEC Office, QC Traffic and Transport Management Department at Task Force Disiplina sa pag-iikot at pagbaklas ng oversized posters sa bahaging ito ng Barangay Santa Cruz kaninang umaga. Pinagtatanggal din ang mga campaign posters na nakadikit sa mga maling pwesto. Sa panuntunan ng COMELEC, hindi dapat lalagpas sa 2 feet by 3 feet ang posters. Dapat din ay nakapaskil ang mga ito sa common poster areas. Ang mga magkakatabing poster na walang pagitan, pinagbabawal rin. Pwede naman ding magdikit sa mga private properties ng mga posters, pero dapat hindi ito taliwas sa size guidelines ng COMELEC. Sa bahaging ito naman ng Mangga Street sa Barangay Katipunan, binaklas ang mga magkakatabi at hile-hilerang poster na nakakabit sa bakanting lote. Ayon sa caretaker ng lote na nakausap natin kanina, nagulat na lang daw sila na marami na ang nakakabit sa lugar nila. Sa Dr. Alejo Street naman sa Barangay Paang Bundok, pinagkakalas sa mga nakasabit na campaign materials sa mga kable ng kuryente. Ayon sa QC-TTMD, mahigpit nilang pinatutupad ang COMELEC guidelines. Ang mga nakumpiskang illegal campaign materials nakatakdang iimbak sa Quezon City Hall para sa documentation. Paalala rin po sa ating mga kandidato, meron naman po tayong COMELEC common poster area, doon po dapat magkakabit. Dapat lang po, sumunod lang po tayo sa lituntunin ng COMELEC. Jess, Gretchen, ayon nga sa QC-LGU, magiging tuloy-tuloy daw ang pagsuyod nila sa mga barabarangay para siguraduhin napapanatili ng maayos at nasusunod ng tama ang mga COMELEC guidelines pagdating sa pagkakabit ng campaign materials. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Gretchen, Jess? Nagulat mula Quezon City. Maraming salamat, Ian Suyu. Jester, day 2 nga ng campaign period. Yes. Kahapon, kausap namin si Rex Laudianco, yung spokesperson ng COMELEC. Tinatanong ng iba, hindi ba masyadong maikli itong 10 days? Ang sabi naman niya, kung barangay leader mo at kapitbahay mo, dapat kilala mo na. Di ba? Kasi naman, maliit lang yung komunidad mo, hindi naman siguro mahaba yung panahon na kailangan. Kaya naman, dapat naman, tama naman yun. Kung sino yung may track record sa barangay mo, na maganda yung ginagawa, yun ang botohin mo. Yes. Diba? Saka mahalaga sa mga tumatakbo, kung sa simpleng bagay, sukat ng poster, hindi natin masunod. Ano pag tayo naging leader ng komunidad? Magandang batayan yan. Vote wisely.
Samantala, arestado ang isang lalaki na may kakaibang modus para makapagnakaw sa Warsaw, Poland. Sa kuha ng security footage ng isang mall, walang galawan ang lalaki niyan habang nagpapanggap na manikin. Hinintay niyang magsara ang mall bago siya kumilos at nilimas ang kita ng ilang tindahan. Lusot na sana ang lalaki pero may nakasalubong siyang gwardya kaya nahuli. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na may iba pang mall na pinasok ang lalaki gamit ang kaparehong modus. What's up mga kapatid? Para sa mga sports balita ngayong umaga, hindi na raw pabubuksan ni Justin Brownlee ang kanyang B-sample sa gitna ng kinakaharap na doping issue. Sabi ni Philippine Olympic Committee President Bambol Tolentino, iisa lang naman daw kasi ang source ng A at B samples. Kaya hindi na sila nakakita ng dahilan pa para pumunta ng China para ipatest ulit. Sa unang test, nagpositibo sa carboxy-THC si Brownlee na ikinauugnay sa paggamit ng cannabis o marijuana. Kasunod nito, aantayin na lang muna nila ang formal nilang desisyon ng International Testing Agency bago ang susunod na hakbang. Ipapasa sa FIBA ang magiging desisyon bago ibaba sa SBP. Dito na raw pwedeng iapela ni Brownlee ang ruling. Hanggang 2 taong suspension ang maaring ipataw kay JB. At naniniwala si world number 2 pole vaulter EJ Obiena na walang puwang sa sports ang doping. Sa gitna iyan ng aligasyon sa kanya mula sa asawa ng dating pole vault world record holder na si Renaud Levillieni ng France. Para lalong mapatunayang walang basehan ng akusasyon, inilabas ni Obiena ang resulta ng doping tests mula sa World Anti-Doping Agency. Isinailalim niya ang sarili niya sa isang lie detector test. Sa kabuuan daw sa kanyang karera, 34 times nang nagpa-doping test si Obiena, pero ni minsan daw ay hindi siya nagpositibo. Sa gitna naman ito, hindi raw ihahayaan ni Obiena na makakabala ito sa kanyang paghahanda para sa Paris Olympics sa susunod na taon. May sorpresa si Taylor Swift para sa Swifties. Inilabas na ni Taylor ang live version ng hit song niyang Cruel Summer mula sa The Eras Tour. Isa raw sa mga paborito ni Taylor ang mainit na pagtanggap ng Swifties sa kanta. Ito raw ang naging dahilan kung bakit sinisimulan niya ang kanyang show sa kantang ito. Dahil dyan, nirelease ni Tay-Tay ang live audio ng Cruel Summer mula sa tour. Hindi lang yan, meron pang remix version kasama ang American DJ na si LPGOB. Sa ngayon, pinapalabas na rin sa Pilipinas ang The Eras Tour concert film. Nagpakilig naman ang ultimate heartthrob na si Piolo Pascual sa isinasagawang The Papa P Day sa Quezon City. Hinarana ni Papa P ang fans sa kanyang rendition ng OPM classic With a Smile. Talaga namang napangiti ang fans nang bumaba si Piolo sa stage at nakiselfie sa fans habang kumakanta. Kasama rin si Piolo sa pamimigay ng papremyo sa winners ng isang online bingo platform. Present din si Papa P sa The Papa P Day ang ilan pang celebrities katulad ni RC Munoz at Emboy. Walang kupas si Papa P. Pogi, no? Oo. Parang di tumatanda, eh. No? Nabuti si Gombursa. Papa P, nabuti. Oo naman. Saka ano naman, timeless yan Parang iba yung naman mo. Kapaiki, yung Gombursa, tama mga natin yan. Parang dalawang film siya sa MMFF eh. Tsaka isa pa, Malyari. Aba? Mabenta, dalawa nga, no? Malyari at Gombursa. Si Papa P, dahil hindi lang dun sa yung talent niya kasi talagang namamayagpag, di ba? Hindi lang. Kasi marami naman mga gagandang lalaki. Marami naman mga, di ba? Pero yung talent. Yung talent, eh. Okay. Meanwhile, sa ating pagbabalik, sa Kitang-Kita. Chicken feet dim sum style sa Santa Cruz, Maynila. 5,000 pesos kada araw ang kinikita. At sa Legal Bato, alamin ang mga karapatan ng mga manggagawang panggabi, ang duty, lalo na ang kanilang night shift differential pay. At sabi ni Doc, mga Pinoy, pabaya nga ba pagdating sa dental care o pag-aalaga at pag-maintain ng ngipin? Nako, kailangan natin matutunan yan. Huwag po kayong alas mga kapatid, magbabalik pa ang inyong favorite morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! What's up mga kapatid? Mahalaga ang magpalinis ng ngipin.
magpalinis ng ngipin sa dentista, hindi mag-toothbrush ha. 1 o 2 beses kada taon. Pero bakit nga ba parang pabayang mga Pinoy pagdating sa dental care? Ito ang sabi ni Doc. Sa mga laging updated sa gadgets dyan pero elementary pa ng huling magpa-dentista, nako, invest din po sa maganda at matibay na mga ngipin. Malaki ang koneksyon ng ating dental health sa kabuuang kondisyon ng ating katawan. Nagsisilbi kasing entry point o pasukan ng bakterya ang ating mga bibig. Kapag hindi naagapan, maaaring mapunta sa ating digestive system o respiratory tract ang dumi. Ayon sa 2018 National Survey for Oral Health, 72% o karamihan sa mga Pinoy ay nakararanas ng bulok ng ngipin. 50% o kalahati naman ng mga Pinoy ang mayroong sakit na may kinalaman sa gums o gilagid. Ang kakulangan ng maayos na oral care at hygiene ang madalas na sanhi ng pagkasira ng ating mga ngipin. Nagdudulot ito ng sakit o discomfort lalo kapag kumakalat na ang cavity sa loob ng ngipin. Nakasisira rin ng ngipin ang labis na pagkain ng matatamis o kaya naman ay hindi pagsisipilyo. Makalaga pong agapan yan dahil ang mga sirang ngipin ay maaaring magdulot ng bad breath kalaunan. Para maiwasan ay ugaliin po nating magsipilyo at least 2 beses sa isang araw. Huwag ding mapamakal masyado sa inyong mga toothbrush dahil dapat po ay pinapalitan yan kada 3 hanggang 4 na buwan. Makatutulong rin sa ating mga bibig ang pagkonsumo ng mga supplements o pagkaing mayroong probiotics o good bacteria. Sikapin din pong bumisita sa inyong mga paboritong dentista at least 2 times kada taon para magpalinis ng ngipin at para maagapan kung mayroong mga namumuong cavities. Umiwas din po sa mga bisyo gaya ng paninigarilyo. Tandaan, huwag baliwalain ang inyong mga ngipin kung ayaw ninyong maging 1 seat apart ang inyong mga ngiti balang araw. Ayun. Napakahalaga naman talaga ng pag-aalaga sa ngipin. Kasi sa totoo lang, sa magandang ngiti, maraming opportunities na dumadating sa buhay. Katulad ng trabaho. Talaga. Yun yung nakakaligtaan ng maraming tao. Yung baga last sa priorities, ano? Whitening pa nga minsan. Ay, di ba? Ang daming pwedeng gawin eh. No? Oo, pero totoo yan. Hindi dapat ganun ang basihan. Pero alam naman din natin na pag kilala pa naman tayo para sa ating mga ngiti. Di ba? The Filipino smile. Pero actually, simula yan sa everyday habits eh. Diba? Yung pagtututbrush. Yun. Sa pag-floss. Ito yung madalas nakakaligtaan ng mga or ng mga kapatid natin, yung pag-floss. Minsan napaka-basic pero mahalaga yun. Tsaka meron pa nga daw overbrushing. Ay, sabi nga kasi parang totoo naman. Gums oil. Lagi ding sinasabi ng dentista ko kapag alam niyang, overbrushing ka. Kasi yung gums mo tumataas. So yun din daw ang iniiwasan, yung sobrang medyo numipis yung gums mo. That's also a big reason as to why sobrang dami na nag-veneers ngayon. I mean, I don't, di ba, wala namang yung kanya-kanyang desisyon yan. Pero madami nga kasi nga, the smile is very important. Pero para din ako mabot sa mamahaling gastos, alagaan ang ngipin. At magpatingin sa dentista, magpalinis twice a month. Twice a year. Twice a month. Ito po, quick announcement lang po. Magdaraos ng kanilang annual conference ang People Management Association of the Philippines o PMAP. Gaganapin ang kanilang 60th conference sa darating na October 25 hanggang 27 sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Mas malaking salo-salo ito ng ilang mga managers sa iba't ibang industriya. May hinandang masasayang aktibidad, papremyo at ilang opportunities na makukonect sa ilang sponsor. Sa iba pang detalye, bisitahin ang website lang ng www.pmap.org.ph. Mamaya, ito Friday jamming tayo kasamang viral performer na kayang mag-boses saxophone. Kilalanin po natin si Kenley Ceruelas live. Kaya-kaya niya ng ganito kaaga. Mamaya sa kitang-kita, ma-inspire sa tagumpay ng negosyong chicken feet dim sum style na nagsimula sa paglalako lang noon. Ngayon, meron na siyang siyam na cart na umiikot sa Maynila. At sa Legal Bato, tatalakay naman ang night shift differential pay ng mga team night shift. Kaya huwag kayong alis, magbabalik ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Alam niyo, laban na laban pa rin ang mga kapatid nating miyembro ng Team Night Shift. Ang inyong mga karapatan, iisa-isahin ni Attorney Buko sa Legal Bato.
Mr. Santos, upo ka. Ma'am, dumuti po ako ng night shift last cut-off. Kaso po, hindi po nagre-reflect sa payslip ko yung night differential. Naku, Mr. Santos, 9 p.m. to 5 a.m. ang naging duty mo nun, kaya hindi included sa night differential pay. Attorney, hindi ako binigyan ng night differential pay dahil 9 p.m. daw nag-start ang duty ko. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang night shift differential pay ay karagdagang 10% sa kada oras ng sweldo ng isang empleyado. Kahit na 9 p.m. nagsimula ang kanyang night shift, basta siya ay nagtrabaho ng hanggang madaling araw. Halimbawa, nagsimula siya ng alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw. Siya ay dapat makatanggap ng dagdag na night shift differential pay. Attorney, may bayad din po ba ang night differential pay kung pumasok ka rin ng holiday? May dagdag na bayad pa din kahit holiday. Mas mataas pa nga ang computation ng sweldo pag pumasok ka ng holiday. Ang computation ay yung hourly rate o yung magkano ang sweldo mo kada oras, imumultiply ng 200% at imumultiply din ng 110%. Yun ang inyong night shift differential pay. Attorney, qualified po ba makatanggap ng night differential pay kung nagtatrabaho sa gobyerno? Meron ding night shift differential pay para sa mga kawani ng gobyerno na pumapasok sa trabaho sa pagitan ng alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng madaling araw. Ayon sa Republic Act 11071, ang lahat ng empleyado ng gobyerno ay dapat makatanggap ng karagdagang sahod na hindi hihigit sa 20% ng kanilang hourly rate o yung bayad kada oras. Kung public health workers, ang kanilang night shift differential pay ay 10% ng kanilang hourly rate. Subalit, hindi kasama dito sa batas na ito ang mga kawani ng gobyerno na 24 na oras talaga ang trabaho tulad ng pulis, Armed Forces of the Philippines, yung nasa jail o BJMP, mga bumbero at iba pa ayon sa listahan ng Civil Service Commission. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. El di mio amor, para contigo, no hay con quien puede compara. Y yo si John Riap, un merchandiser. Y yo también si Michelle Kenyap, un homemaker de Zamboanga City. Elementary pa lang kami, bilibiyay kunele, papi love o first love daw abla sila, na di mio corazon, espesyal gayot ele. His love for me was put on test kundi kada alanganin el posibilidad na hindi ako nele pwede dali anak. But I know that God will always be with us. Punto na reso, taasigura kami na mas man-improve yaon mga korpo through healthy lifestyle, pati proper diet, syempre, punto tamin tatoma MX3 capsule. El MX3 capsule, siya ni alpha, beta, y gamma nutrients. Plant-based por eso ele. Por eso, pronto ele man-absorb na korpo. Por eso, believe kami na MX3. God can really do miracles. Kayan bless ka namon un anak. Si Elijah, el diamond greatest blessing. Yay! If we believe, trust, and declare, we can have an answered prayer. Igual na MX3, un answered prayer para ka namon. Sa aming pagbabalik, ibibida naman natin ang yummy chicken feet dish ng isang negosyo sa Maynila. Abangan yan sa Kitang-Kita. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! Okay, nakatutok pa rin ho kayo sa Good Morning, kapatid. O magkaamin na tayo. Sino ditong kumakain ng chicken feet? Alam mo na kung sinong umuungay. Di ba taga-UP Diliman? Di pa sumusubo, di pa sumusubo yung tinis. Sige na. Hindi. Pero ito sinasabi ko sa inyo, Gretch, baka magustuhan mo yan kasi itong nakita kong nagbebenta ng chicken feet na dim sum style sa Maynila. Aba, sobrang lambot ng kanilang chicken feet, sikat at laging sold out nga. Yan ang bibida natin sa Kitang-Kita.
Tsak sisipa sa sarap ang paa ng manok. Ito ang ipinagmamalaking chicken feet dim sum style ni kapatid Irma sa Santa Cruz, Maynila. Bakit chicken feet? Mas unique po siya. Oo. Unang-una, ang mahal po sa restaurant. Totoo din Diba? naman. Oh. So, para naman maka-avail po yung mababa lang na income. Okay. So, kaya talaga ito yung pinursyo namin na Chicken maging feet. specialty namin. Tingnan nga natin kung mapapatilaok ako sa sarap ng ipinagmamalaking chicken feet ni Mami Irma. Okay, Mami. Judgment time na ng iyong pinagmamalaking chicken feet. Masarap siya actually Taong 2010, sa puhunang 1,500 pesos, nagsimula si Mami Irma na maglako ng siomai. Extra income nila itong mag-asawa habang nagtatrabaho sa isang restaurant. Isang kaibigang chef ng kanyang asawa ang nagturo sa kanila kung paano magluto ng chicken feet. Ganyan, naka-styro na po yung siomai, tsaka yung chicken feet. Naka-styro po. So, pagdating ko, iaalo ko po yun isa-isa. Source of good collagen daw ang chicken feet. Pero para kay Mami Irma, good source of income naman niya ito sa mahigit na 1 dekada. Yung mga anak ko, dito naman nakapag-aral. Yung 4K na renta ng bahay, di kami nakakabayad. Tapos ngayon bayad na. Solve, walang problema sa pagbabayad. Ngayon po yung mga renta, walang problema. Ang galing naman. So, kami yun lang po, sapat na. Tumitilaok talaga ang negosyo ni Mami Irma. 20 kilos ng chicken feet ang kanilang niluluto kada araw. Kaya naman kitang-kita na ang 5,000 piso per day. At meron na silang 9 na cart na nagtitinda ng chicken feet sa Divisoria at Santa Cruz. Isa maging empleyado po sa negosyo po, walang talo basta masipag. Diskarte. Yun yung mahalagang lesson. Opo. Diskarte po talaga. Kitang-kita na ang chicken feet ang nagtaguyod sa pamilya ni Mami Irma para makatayo sila sa sarili nilang mga paa. Di ba? Game, Gretchen! Uy, ba't naman yung siomai? Yung play safe, Ang sarap na siomai! Grabe, ang sarap. Hindi, Gretchen, ito lang. Simulan natin, Gretchen. Daliri muna yun, daliri muna. Actually, yung mga kapatid, mas okay ito ng kinakamay. Kaya tulad yung nakita nyo sa video. Nakapagsalita, akala mo, tagal na kumakain ng chicken feet. Mike, ikaw na nga, para doon tayo. Daliri muna. Daliri muna. Yan. Di ba? Ayan, Basta expect mo na medyo may mga buto-buto. Buto-buto. Kasama yan. Game. Meron ka tatanggalin ng mga, parang butong pakwan, parang gano'n. Game. Parang pakwan, may mga buto-buto. Pero diba, sarap. Yan. Lahat ba kinakain? Yung buto lang, syempre. Di ba? Okay na, ma'am. Malambot kaya. Balat lang to eh. Balat lang. Hindi, pero sa totoo lang, yung nagturo sa kanila nito, galing sa isang mamahaling Chinese restaurant. Tinuruan sila kung paano gumawa, magluto ng tamang chicken feet. Masarap naman. Diba? Sabi ko sa inyo Ang tagal ng pakulo. Matagal ang pakulo, binababad talaga. When you're eating it, tatanggalin siya sa bagay. Una, pakukuluan muna, pagkatapos panibagong pakulo na meron ng flavoring. Yun yung crucial, no, Jess, yung sauce. Yung sauce, no? Wala bang ano dyan? Chili powder? May konting... Pwede ba ito maangang? Dagdagan natin, bigyan natin si Mikey ng isang siomay. Gretch, gusto mo pa? Siomay. Masarap ang siomay kasama na. Baka sabihin ni Mikey, hindi tayo nagpapakain dito. Isipin niyo yung manok na nag-alay ng buhay niya para sa pagkain. May almusal Ayan. Diba? Masarap. Ano experience? Okay naman. Yung ano lang siguro, wag mo lang, hindi lang kinakain yung buto, no? Hindi lang kinakain yung buto, tutubo yan sa loob. May tutubong halaman dyan. At tawag dito, Adidas. Iba naman yun, mga kanto style natin dati. Isaw, kasama ng isaw, dugo. Yes. Tingnan mo naman yung siomay namin mga atinista. Wow! Pagaling sa kanila, okay lang. Sige na, baka iba yun. Okay, Mikey, mapapadalas na ka dito kasi daming pagkain di ba? Oo. Ano yung puhunan? 1.5 lang? 1.5 lang, tapos ngayon kaya nilang kumita ng 5,000 kada araw. Kasi ang galing, sobra siyang mabenta at pinipilahan
meron ngayong mga may sari-sariling cart, umu-order sa kanila ng maramihan. Tsaka in fairness, para ibenta sa Binondo. Yung dim sum niya masarap pa. Kasi bilang Chinese, Ayan na. pag pumunta ako sa buffet, ang unang kinakain ko talaga yung hakaw, yung siomai. Doon ko nalalaman kung masarap. Masarap naman. Masarap. May panlaban, di ba? Pasado si Mami Erms. Talagang kita kaya naman. Kakain muna kami dito mga kapatid. Pero sa pagbabalik namin, merong magpapakitang gilas. Yan ang viral singer na kayang magboses saxophone. Kilalanin natin si Kenley Saruelas. Live yan. Tuloy lang ang happiness ngayong umaga. Dito pa rin sa inyong Happy Morning Kasalo. Good morning, kapatid! Napakagaling. Welcome dito sa Good Morning Kapatid. Ang husay. Thank you po. Oo. Paano mo na-discover yung talent mo?
Napanood ko lang po siya sa iba na like, na-inspire po ako. So, pinractice ko siya ng pinractice. So yun. Wait. So, bata pa lang ito o recently lang? 2 years ago or 1 year ago. Kasi nagsimula po ako mag-band is 2022. So, last year. Last year lang. Pakiramdam ko, mula nung pagkabata mo, ginagawa mo. Ba't ka na ba? 23 po. 23? Hindi pa lang pala nalalayo sa edad natin. Sige. Ano yung una mong ginawa para ma-develop yung saxophone voice mo? Nag-search po ako sa YouTube. How to achieve yung tunog po ng human saxophone. So madami pong lumabas na parang tips. Isa po doon yung parang game. Nag-ready kami. Gagawin na natin. Gagawin na rin namin. Mag-move sila. May isa po doon na napanood ako na ang sabi po niya, gayanin ko daw yung huni ng turtle. Hindi ko alam, hindi ko rin po sure kung totoo yun. Pero ang sabi niya po ay, gawin niyo po yung bibig na to. And then? Kaya naka-O siya. Tapos? Ang pangit. Para palang di maganda tingnan. Ang pangit tingnan daw. Kaya pala tinatakpan mo eh. Yes. Yan pala yun. Pero sabi nga nila, kahit gano'ng kasama, mas maganda po yung magiging tunog. Pero sige, so ganun. Hindi. Paano ba yung huli ng pagong? Paano yung huli ng pagong? Parang ganun daw siya. Ayun. Ano pa yung ibang tunog na alam mo? Kawabanga. Yun ang pagong eh. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ay, matunog. Kasi dati po, napunta po ako sa mga bar doon sa amin, sa Lipa. So, kapag nagpa-party sila, parang merong Parang feeling ko ready siya mag-sample pa, Mami Chiki. Kaya mo mag-beatbox? Konti, naririnig-rinig ko lang. Parang konti daw. Konti pa yan, konti lang. Talent talaga. Okay ng talent. Okay pala kunin si Kenley pag nawala ng kuryente. Pwede, oo. Kahit ano, tsaka one-man band, lahat na kaya. Pwede ka rin ba mag-stinger sa balita? In case lang magka-problema kami sa control. Kaya mo. Kaya mo pambalita? Good morning, kapatid. Pambalita lang na stinger. Singer? Stinger. Yung parang sound effects lang pambalita. Pampahay. Ganyan. Fireworks na yun. New Year! Ang galing! New Year! Ngayon mag-Halloween, paano ba yung gumawa ng mood na nakakatakot? Sige nga. Siguro kakantahan ko. Kakantahan. Hindi, may sample nga raw siya. May sample. Game, ano yan? Gusto namin yan. Narinig ko lang din to sa TikTok. Game. Hili, talaga Lalabay yun di ba? Naman Pasko. May song akong pampasko, actually. Yung binigay na nga ang lahat sa'yo, ba't iniwan mo ako? Mali pa yun Bakit iniwan mo kung kailan malapit ng Pasko? Yun yung sana, meron akong song na gano'n yun. Kaya naman nai-inlove yung mga staff namin sa'yo eh. Nakanganga parang may nakapukaw na ba ng puso mo? Ayan. Yes. Ay, kaso taken na. Taken ka ngayon? Single ka ngayon? Single, taken po ako. Taken, okay. Huwag ka mag-joke ng gano'n, baka nanonood ngayon. Nanonood po siya ngayon. Ayan, hi po. Hi sa aking jowa. Anong paborito niyang kinakanta mo? Ang paborito niya kinakanta ko Yung may kasamang instrument, yung may kasama pang sax. may kasamang instrument. Nagustuhan niya yung kinanta ko yung Saving All My Love. Ayun, sige, game, konti. Hello, hi. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Ay, palakpakan natin. Thank you. That's it. Nakaka-love naman talaga si Kenley. More power sa'yo. At kunin namin number mo para pag nawalan ng kuryente. That's it para sa ating game na Friday. Isang makabulong umaga naman ang inaahitan po sa inyo ng inyong bagong tahanan. 67 days to go. Pasko na. Sana'y nag-enjoy po kayo sa mga pakulo namin this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas.
para naman sa Frontline Pilipinas Weekend. Kaya pala bukas. So, Weekend number 2. Ayan po, gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at informasyon. At mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento yan at marami pang iba kasama ang inyong fave morning kasalo. Ito ang Good Morning, Kapatid!